I will request everyone to please rise and give reverence to the reading of His Word. Please open up with me your Bibles in Romans chapter 2, verses 1 to 16. Romans chapter 2, verses 1 to 16. Therefore, you have no excuse, every one of you who passes judgment. For in that which you judge another, you condemn yourself. For you who judge practice the same things. And we know that the judgment of God rightly falls upon those who practice such things. But do you suppose this, O man, when you pass judgment on those who practice such things and do the same yourself, that you will escape the judgment of God? Or do you think lightly of the riches of His kindness and tolerance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance? But because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God, who will render to each person according to his deeds. To those who by perseverance in doing good seek for glory and honor and immortality, eternal life. But to those who are selfishly ambitious and do not obey the truth, but obey unrighteousness, wrath and indignation. There will be tribulation and distress for every soul of man who does evil, of the Jew first, and also of the Greek. But glory and honor and peace to everyone who does good, to the Jew first and also to the Greek. For there is no partiality with God. For all who have sinned without the law will also perish without the law, and who have sinned under the law will be judged by the law. For it is not the hearers of the law who are just before God, but the doers of the law will be justified. For when Gentiles who do have the law do instinctively the things of the law, these not having the law are law to themselves, in that they show the work of the law written in their hearts, their conscience bearing witness, and their thoughts alternately accusing or else defending them on the day when, according to my gospel, God will judge the secrets of men through Christ Jesus. Let's pray. Most gracious, loving Heavenly Father, Lord, we thank you for the lives of each and every one of us here, whom you have called, whom you have transformed, whom you have made alive through Christ. Be able, Father, to worship in one heart, united, Father, in our thoughts, in our faith, to our only God, our Savior, our Redeemer, our Lord Jesus Christ. I pray, Father, that as we listen to your word, your message, Father, may your pure word be preached to us in a powerful way that will encourage each and every one of us, Father, to share your word, your gospel, your good news to the world, to preach Christ, Father, to the nation, that your name will be highly exalted among the nations, O Lord, for you are most worthy to be praised. For we ask and thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Let's all be seated. Maayong buntag sa tanan. Lipay ko kaganina kay si Shana, apil na sa worship team. So as early sa iyahang edad, natudluan kini nga mga bata. Kay kini nga mga bata, sila ang manag-iya sa gingharian sa Dios. So dili lang kay Shana, pati pod sa iya nga manghod, sa iya nga ading, abang nagakanta, nagataas pod ang kamot. May gid pagka-training ni mga bata. So I hope the same sa tua, ingon si Lord, mahimo usab nato nga attitude, ang attitude sa mga bata. Unsa ang attitude sa mga bata? Ang humility, acknowledging nga wala gyud mabuhat
ang matag usa kanato apart sa pagpamuhat sa Dios diha sa ato ang tagsa-tagsa nga kinabuhi. Ug salamat sa Ginoo na pod sa another nga time, opportunity nga maka-share sa iya nga pulong diri kaninyo. First Sunday sa July. So taas-taas pa ang ato ang panag-uban. Kay taas-taas pa man pod ni ato ang paghisgutan bahin sa ato ang series nga ato ang ginatun-an ang Book of Romans. Dako nga impact sa ako ang ingon bitaw ko nga number one nga naga-learn is ako gyud diri sa gospel or good news or ang letter ni Apostle Paul diya sa mga believers sa Romans kay kini gyud ang naga form sa doktrina or sa ato ang Christian faith nga diin nagabarog kita sa ato ang tuuhan. Ang series na to, nahuman nato sa chapter 1, magsugod na pod kita sa another chapter, ang chapter 2. Aron nga mag-lead gyud sa atua nga muila nga ang atua gyud nga reason nganong nagakinabuhi ta, only one reason, that is to worship God, to glorify Him, and to exalt Him. And one way aron nga maka-worship ta diya sa Dios is ato ang pagpasalamat diya kaniya. Nga acknowledging gyud ang iya nga buhat diha kanato. Ug may masabtan lang nato kana kung masabtan nato ang iya nga pagpamuhat diya kanato. Nga nasabtan nato ang ang ato gyud pagkinahanglan sa kaluwasan. Kaya ang theme, by the way, para sa mga wala naka-appeal sa mga previous nga mga discussion nato, nagahisgot ta bahin sa Romans, is sulat kini ni Apostol Pablo alang sa mga believers, mga Christians dito sa Rome. O wala pa niya kini sila na-meet. Gisulatan niya pero kini tanan nga Christians pipila lang ang iya nga na-meet katong na-priso na siya sa diri sa Rome last na time ni Apostol Pablo bago siya gipatay, gi-execute sa Rome. So ang last time nga ato nga nahisgutan, ang whole theme sa Book of Romans is gospel or good news. Gospel about sa kamatayon sa ato ang Ginoong Hesukristo o iya nga pagkabanhaw or iya nga resurrection. Work ni Jesus Christ sa iya nga pag-anhi, pag-incarnate diri sa kalibutan nga nagdala og kaluwasan or redemption. So sa pagsugod ni Apostol Pablo sa maayo nga balita, nagsugod siya sa bad news. Kay nga naman, sa man ang iya nga gisugdan, ang wrath, ang pahibalo dahil ni Apostol Pablo sa iya nga pagsugod sa pagtudlo sa taga Roma kung unsa gyud ang maayo nga balita. Before makaabot sa maayo nga balita, ma-introduce gyud ang bad news. Mao na ang tanan nga katawhan is under sa wrath or kapungot ni Lord. So makaingon mo sa kuha nga, good news man ka ang theme. Kanong bad news man noon ni mong ginatudlo sa mua. Kay tungod, this is the way gina-present sa mga apostles ang maayo nga balita. Sa tanan nga sermon sa mga disipulo sa atong Ginoong Hesukristo, mga witnesses sa atong Ginoong Hesukristo, ila nga gina-present ang gospel first gyud sa bad news. Kung unsa gyud ang tao, kung giunsa ang ato ang Ginoong Hesukristo diri sa pag-anhi niya sa iya nga first coming diri sa kalibutan. Mao na nga gina-persecute sila kay tungod ginapakita gyud or highlight gyud sa mga disipulo kung unsa gyud ang tao. Unsa gyud ang tinuod nga kahimtang sa tao. So divided kini nga Book of Romans
Una is ang condition sa tao or sinfulness sa tao diri sa chapter 1 hangtod sa chapter 3 verse 20. Anya ang makita gid nato diri sa tulo ka section gibahin man kini siya ang address ni Apostol Pablo sa mga pagan katong sa chapter 1 hangtod sa verse 32. Mga pagans to siya. And then ang mga moral nga mga tao nga nagalantaw sa ila nga mga moral silang mga tao sa chapter 2 dayon sa mga Hudyo sa chapter 3. Ang purpose aron nga maipakita nga tanan tao under sa God's wrath, therefore kinahanglan niya ang kaluwasan. Therefore maghilom gyud ang magtakom gyud ang tanan nga baba. Ingon siya sa Romans chapter 3 verse 20 nga ingon siya diha, because the word now as a verse 19, now we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law, so that every mouth may be closed and then all the world may become accountable to God. Wala gyud maipasigarbo ang tao nga maayo siya kundi tanan under gyud sa wrath. Mao na nga gina-persecute sila kay tungod ana nga mga ginasulti. Kay nga naman ang mga Hudyo ug mga maayo nga mga Hintil nagalantaw sa ilang kaugalingon nga mga matarong sila, naa sa ilaha ang balaod. Therefore dili na nila kinahanglan og kaluwasan kay at the first place wala man sila na slave. Wala man minaulipon ingon ang mga Hudyo. Asa man na makita dito sa John chapter 8, ingon ang mga Hudyo kay Jesus Christ, wala gid may nahimo nga slave. Wala may nahimo nga ulipon. Pero in reality, naulipon na sila sa daghan-daghan nga mga nasod. Kay tan-aw nila silang kaugalingon, taas lagi kayo ang paglantaw nila sa iyang kaugalingon. Nga di na nila kinanglan ang Savior, ang gospel, or ang redemption, kay tungod, save naman sila. Basta, kuan gani mi, kaliwat gani mi ni Abraham, mga kadugo gani mi ni Abraham, na ang promise ni Lord, blessing, na ay panalangin. Pero ingon si Paul sa Galatians nga dili tanan nga kuan, dili tanan nga kaliwat ni Abraham is magdawat sa panalangin, kundi kadto lang son of promise. So si Isaac ang gina-point ni kuan, pasabot nga dili mo automatic. Dili automatic kay tungod nahimo mo nga kuan kadugo ni Abraham, nagadagan sa inyo nga ugat ang kuan ang dugo ni Abraham, automatic na muluwas. Going back dito sa akong giingon nga ang pag-present sa gospel kaniadto bisan sa time nila Apostol nila Pedro, Apostol Pedro, is in a way nga maka-offend gyud. Mo to ingon si Lord nga ang ako nahimo nga kuan a rock of offense or stumbling block si Jesus Christ. Nganong nahimo man nga stumbling block? Kay tungod napakita man sa tao, na-expose man ang kasing-kasing sa tao. Mo to pag first sermon ni Peter dito sa Acts chapter 2, ingon dayon siya, "Men of Israel, listen to these words. Jesus the Nazarene," verse 22 ni siya sa chapter 2 sa Acts. "A man attested to you by God with miracles and wonders and signs, which God performed through him in your midst, just as you yourselves know. This man delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God, you nailed him to the cross." So ang effect at ato nga gospel, ang effect ani nga gospel duha. Either magrepent ang usa ka tawo or mugahi ang kasing-kasing sa tao. So sa uban, ingon siya sa verse 37 sa Acts chapter 2 gihapon, katong nadungog na nila ang sermon ni Apostol Pedro. Ingon sa 37, "Now when they heard this, they were pierced to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, 'Brethren, what shall we do?'" What shall we do? So ang gospel either mag-convict sa tao or maghimo sa usa ka kasing-kasing nga gahi. Mao na ang gina-present ni Apostol Pablo para makita sa tao ang pagkinahanglan sa kaluwasan.
ang mga apostles, ginapresent nila ang good news, pinaagi sa pagsugod sa bad news, sa kahimtang sa tao, sa kondisyon sa tao, aron makita sa tao nga kinahanglan ang kaluwasan, need ang salvation. And then sa chapter 3 verse 21, dito nasugod ang good news na. Makita na ninyo diha ang means sa kaluwasan. Nga ang paagi lamang sa kaluwasan, pagtuo lamang diha sa atong Ginoong Hesukristo. Og dili sa ato ang nga own nga buhat. Dili sa ato ang nga works nga maluwas kita. Mo ito nga gi-illustrate dayon niya sa chapter 4 ang life ni Abraham. Hangtod sa chapter 5, mao na ang justification, ang paghimo sa Ginoo sa tao nga nagatuo diha kaniya, nagtuo diha kaniya nga matarong na, righteous na, makasulod na sa iya nga gingharian. And then sa chapter 6, 7 and 8, mao na ang doctrine sa sanctification nga nagabalaan, nagahimo nga holy. Og mao na ang nagatanaw nga tanan nga naa kang Christ na adeha sa iyaha ang bag-o nga kinabuhi, na transform na nga life. So mao to ang result sa iyaha nga pag-justify, pag-save sa atua o pag-sanctify niya. Ang result sa atua is new nga life, born again, eternal life sa tanan nga nagtuo diya sa atua nga Ginoong Hesukristo. Kung naay magwali sa baskig asa nga madungog ninyo, nga ang pagwali niya sa maayo nga balita is, uy, maayo ka, wala kay problema nga tao, good man ka. Love ni Lord na adya sa imuha. Tuo lang kay Jesus Christ. Dili na mao ang gospel. Kay tungod ang gospel, ma-expose gyud kung unsa gyud ang tinuod nga kasing-kasing, unsa kadakutan ang kasing-kasing sa tao. Therefore, anyone nga wala diya sa atong Ginoong Hesukristo, wala na transform, dili gyud makita diha kanila ang gugma sa Dios. Nga ang katong question last time is, asa man ang gugma ni Lord diri sa ato ang ginahisgutan. Makita pa na dito sa chapter 5 ang gugma ni Lord. Ang first time nga na-mention diha ang love ni Lord diha sa chapter 5 verse 4, kung naa na ang nagkunsad na or nag-indwell na ang Holy Spirit diha sa usa ka believer, sa life sa believer, nga naa na ang panalangin ni Lord diha kanila. That's why ingon si Apostol Pablo, I am not ashamed. Wala na ako ginakaulaw. Kinahanglan na ako i-preach ang gospel. Kaya nga naman, kinahanglan manggid ni sa tibuok nga kalibutan ang maayo nga balita. So, chapter 1, natun-an nato dito ang mga tao nga mga wala nagatuo sa Dios. And then ang mga reason nga nung suko si Lord. Nga nung under na ang wrath ni Lord. Kay tungod ang tao, wala gyud ang love sa Dios diha kaniya. Ang effect kung wala ang love ni Lord diha sa tao, na ang ungodliness sa verse 18 and unrighteousness. Ungodliness is walay love ang tao diha sa Dios. Therefore, kung walay love ang tao diha sa Dios, dili niya matuman or dili niya maobey ang first 6 commandments dito sa Bible, first 4 commandments dito sa Exodus chapter 20. Nga walay lain Dios kaninyo kung dili ako lang, or dili mo maghimo og lain nga Dios. And then kung wala ang love ni Lord diya sa atua, wala pod ang love nato diya sa neighbors. Mo to gisummarize sa atong Ginoong Hesukristo ang duha ka commandment lang. Ingon siya dito sa rich young ruler. Ang commandment, love the Lord your God with all your heart and with all your might and with all your strength. Ang second commandment, love your neighbors as yourself. Pasabot kung wala ang love ni Lord, mahimo gyud ta nga ungodly, mahimo gyud ta nga unrighteous. Pasabot walay love nato diya sa Dios, walay love nato diya sa ato nga neighbors. Therefore makakommit ta og murder, makakommit ta og makakovet tanan, makadishonor ta sa ato nga mga ginikanan. Therefore mga violators, transgressors ta diya sa balaod. Mao na nga naa ang wrath ni Lord tungod sa ato ang ungodliness sa tao o unrighteousness sa tao. So kato ka mga nasa chapter 1 nga atong nahisgutan is nagahisgot bahin sa mga pagano. Wala gyud Dios diha kanila.
Ang sa chapter 2 pod, ang pag-open ni Apostol Pablo sa chapter 2, unsa tong mga tao, katong mga Hudyo or mga hintil nga nagatanaw sa ila nga mga moral sila. Wala man mi nagahimo ato. Katong giingon dito sa chapter 1 nga wala man mi nahimo nga homosexual. Unya wala man mi nagsimba og mga Diyos-Diyos. Kanya wala man pud miniingon, wala man pud namo gibuhat tong giingon diha nga being filled with unrighteousness, wickedness, greed, evil, full of envy. Therefore, nakalingkawas mi sa wrath ni Lord. Therefore, dili mi maapil sa judgment ni Lord. Pero tun-an nato karon unsa mang gyud di ay ang basis sa paghukom ni Lord sa tanan nga katawhan. Unsa mang gyud ay ang principle sa iya nga judgment. So makita nato dira 6 principles sa judgment or paghukom ni Lord. Una nga principle nga makita nato diha, God judges on the basis of knowledge. Ikaduha, God judges in the basis of truth. Ikatulo, God judges in the basis of guilt. And then God judges on the basis of deeds. God judges in the basis of impartiality, and God judges based on our motives. So, 6 ka mga principles sa paghukom ni Lord nga ato nga pagatun-an hangtod sa verses 16, pero dili nato ni mahuman, so tungaon nato ni in 2 parts. So una, tan-awon nato diha, principle number 1, unsa gyud ang pag-judge ni Lord. Mag-judge si Lord based sa ato nga knowledge, kung unsa ang ato nga kahibalo. So ingon siya sa verse 1, therefore, you have no excuse, every one of you who passes judgment. For in that which you judge another, you condemn yourself, for you who judge practice the same things. So maingon dayon ka, maghukom dayon ka sa uban nga tao nga katong gi-mention dito sa chapter 1, kinahanglan gyud na sila dalhon sa impierno. Kay mga dautan man gyud na sila. So nag-judge na kini nga mga grupo sa tao, mga moral nga mga tao nga nagkatan-aw sa ilang mga kaugalingon nga maayo sila kay tungod wala sila nagbuhat ato. Therefore nag-judge na sila in a way. Nganong nag-judge na sila? Kay tungod nakabalo man sila sa balaod. Memorize man nila ang balaod. Timely kaayo karon sa ato nga sa panghitabo pod sa ato nga government nga ginalitis si VP Sara diya sa Congress kay tungod nga nakalapas siya or nakakommit siya og kaning mga violation daw, especially sa graft and corruption. Pero kung lang taho nimo, malita. So pero sa ilaha nga pag-judge dito sa katao, sa iya nga gibuhat, murag natabunan ang ilaha nga gibuhat nga mali. Kaya ang na-focus naman is kato namang isa. So yung anang ginamin ni Apostol Pablo nga sa inyo nga pag-judge, kay tungod nakabalo mo sa balaod, pwede na mo moingon nga dautan gyud nga tao, dapat gyud siya sa impierno. Pero ang giingon ni Apostol Pablo diha, pagahukman ka based diha sa imuha nga knowledge. The more knowledge nga naa diha sa imuha, the more nga stricter ang measure nga gamiton sa imuha sa Ginoo sa iya nga paghukom. Anyway, by the way, muabot ang judgment, ang pag-judge gyud ni Lord, mahitabo ka na sa tibok nga kalibutan sa iya nga second coming. Sa pagbalik sa ato nga Ginoong Hesukristo, dili na siya mag-save, dili na siya mag-redeem, kundi mag-judge na siya diha sa tanan nga katawhan. So mahitabo ka na nga judgment, ug isa ka basis sa iya nga judgment is ang knowledge. Ingon si James dito sa chapter, dili si James Ryan. There is a James chapter 3 verse 1, ingon siya, let not many of you become teachers, my brethren, knowing that as such we will incur a stricter judgment. So dili mas maayo pa mahadlok gani mi nga nagatudlo diri sa atubangan kay nasayod man gud mi, nakabalo man gud mi unsa ang tinuod. Pero kung gina-practice gihapon diya sa mga kasing-kasing sa mga nauna, gina-practice gihapon namo kani among ginatudlo sama sa mga Parisiyo
nga girebuke ni Jesus Christ, nga ingon si Jesus Christ, sa inyong panggawas, limpyo kayo mo. Pero diha sa inyong sulod na puno og mga kalabira, mga bukog, whitewash tombs diha sa tubangan, sa sulod sa inyong mga kasing-kasing. So sa pag-preach ani nga gospel, naagid ang kahadlok pisan sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Kay tungod the more knowledge, the more stricter ang judgment ni Lord. Ingon siya sa Hebrews chapter 10, verse 26 to 29. Basahon nato kadali. Hebrews chapter 10. For if we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sin, but a terrifying expectation of judgment and the fury of fire which will consume the adversaries. So tanan nga nadungog nato nga mga kamatuoran bahin sa pulong sa Ginoo, tanan nga knowledge nga na-acquire nato nga truth, pinaagi diri sa iya nga word, pero himo gihapon ta against sa ginatudlo ni ini nga kamatuoran, dili na sacrifice, no longer remains a sacrifice for sin, pero judgment na. The more nato nga gina-reject ang gospel, ang good news nga nadungog nato, ang mga mga Israelitas, kuan gid sila kaning privilege sila nga mga katawhan. Kay tungod ingon siya diha sa kuan sa Romans chapter 3, then what advantage has the Jew, or what is the benefit of circumcision? Great in every respect, ingon si Paul. First of all, that they were entrusted with the oracles of God. Oracles means word. Na-entrust ang kamatuoran. Pero ingon si itong writer diri sa Hebrews, nga kung tahay kani nga truth, nahatag sa inyo na-impart sa inyo pero parati ninyo gina-ignore, gina-disregard, wala ninyo gina-follow or gina-obey, na ang judgment ni Lord diha kaninyo. So balik ta dito sa ato ang passage diha sa verse 1 nga based sa knowledge. Kay tungod kana nga knowledge nga naa sa usa ka tawo, kana nga knowledge about sa word ni Lord or sa iya nga mga balaod, sa iya nga laws, maupod na'y gamiton sa iyaha, against sa iyaha para mag-condemn diha kaniya. Ingon siya diha, for in that which you judge another, you condemn yourself, for you who judge practice the same things. So sa inyo nga pag-condemn sa lain nga tao, mao na'y magamit sa inyo nga naman, ginabuhat man pud ninyo na nga mga butang. Kamo nga wala diha sa atong Ginoong Hesukristo, ginabuhat gyapon ninyo na. Pasabot lagi, lisod yun sa tao, masunod ang balaod sa Ginoo, all by himself. Kaya nga naman, unsay giingon diha sa Matthew, nganong lisod man kaayo masunod ang balaod sa Dios. Dali ra man ta kaayo. Love the Lord your God lang man. Do not murder lang man. Pero gi-emphasize sa ato ang Ginoong Hesukristo kung unsa gyud ang balaod. So, ang balaod ni Ingon sa Ten Commandments, ni Ingon nga, thou shalt not commit murder. Ayaw pagpatay. Ingon si Jesus Christ diya sa Matthew chapter 5:21, you have heard that ancients were told, you shall not commit murder, and whoever commits murder shall be liable to the court. But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court. And whoever says to his brother, you good for nothing, shall be guilty before the Supreme Court. And whoever says, you fool, shall be guilty enough to go into the very hell. So kinsa man kanato, kung iana ang standard ni Lord, tinuod nga balaod ni Lord, ang interpretation sa atong Ginoong Hesukristo sa balaod ni Lord nga thou shalt not murder, kinsa may wala nakapatay sa tua. Kung diha sa atong una-una pa lang, nasuko na ganita, sama nga nakapatay na ta sa iya. Ingon siya sa verse 27, you have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I say to you that everyone who looks at the woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart. So, dali naman kayo dili ta mag-commit og adultery. Pero kung sa ato pag-interpret sa atong Ginoong Hesukristo,
ang tinuod yun nga balaod ana, magtan-aw pa lang ka sa usa ka babae or sa Facebook sa picture diha ni Ivana Ilawi, Alawi. Kanya, inyuhang i-highlight pag yun, pag-abot na diha, gipadako pag yun, gisong pag yun nimo, sa part nga asa nimo gusto tan-awon, paskig wala ka nakaila or wala ka nailhan ni Ivana sa mga nakakumit na ka og adultery diha sa imuha nga huna-huna. The more knowledge diha sa law, sa word ni Lord, sa balaod ni Lord, mao ka na ang mag-condemn ka nato diha sa atong kaugalingon. Kaya nga naman, di man with nato masunod ang balaod. Gina-practice man pud nato ang pag-transgress or paglapas sa balaod. Ingon siya diha, you judge another, you condemn yourself, for you who judge practice the same things or practice sinning in secret. Kay ang Diyos nakakita gyud diha sa ato ang kasing-kasing. Ingon sa Matthew chapter 6 nga sa inyo nga pagpractice sa righteousness ang ingon sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa nga mga righteousness ang ginamin sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang illustration? Una nga illustration sa inyo nga paghatag. Ingon siya sa verse 1 Chapter 6, beware of practicing your righteousness before men to be noticed by them. Otherwise, you have no reward. Kaya nga naman, kaya mga hypocrites nagahatag sa mga kabos sa ilahang kuan, sa ilahang panggawas lang, sama sa mga politiko, kay manghatag pag-eleksyon na, kay para makakuha og boto. Pero dili ka na ang pag-practice gyud kung righteousness lang. Kaya nga naman, muhatag gyud. Kadi sa una, mga parisiyo, muhatag yun nila sila mga hinabang sa mga kabus. Ipakita yun nila na sa madla. Kaya nga naman, para makaingon nga matarong sila or righteous sila. Therefore, kung righteous sila, makasulod yun dapat sila sa langit. Pero ingon si Jesus Christ diya sa chapter 5 verse 20, unless you surpass the righteousness that of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. Ipakita gani ninyo nga ingana ang inyong righteousness, di na mag-qualify aron na makasulod mo diya sa gingharian sa langit. Kundi heart, kay nga naman, unsay gingon diya ni Lord sa chapter 6, unsa ang pagpaagi ni Lord? So when you give sa chapter verse 2, so when you give to the poor, do not sound a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, so that they may be honored by men. Truly I say to you, they have their reward in full. But when you give to the poor, do not let your left hand know what your right hand is doing. Pagkamuhatag ba ang wala, makabalo bang, di ba makabalo ang tuo? Unsaon na buhaton? Pasabot ni Lord nga ayaw gyud ipahibalo baski kinsa kundili in secret magahatag ka or magapray ka in secret adto ka sa kwan kay dili lagi ang righteousness nato diha sa ato ang panggawas kundi ang righteousness nga gine-demand ni Lord diha sa ato ang kasing-kasing. Therefore, maga-judge si Lord pinaagi diha sa ato ang kasing-kasing. Kay tungod si Lord ang makabalo diya sa ato ang sulod sa atong kasing-kasing. Ngano makabalo man siya? Ingon siya sa verse 2, ikaduha nga basis sa ato ang sa principle sa iya nga pag-judge sa tao. Sa verse 2, God will judge in the basis of truth. And we know that the judgment of God is according to truth against those who practice such things. According to truth. Romans 3 verse 4, ingon siya diha, may it never be, ingon siya sa verse 3. What then? If some did not believe, their unbelief will not nullify the faithfulness of God, will it? Verse 4, may it never be. Rather, let God be found true, though every man be found a liar, as it is written. Walay bakak diya sa Diyos. Therefore, i-judge ni Lord ang tao in accordance sa truth, kay mauna ang iyang nature. God is truth. I am the way, the truth, and the life. Ingon si David sa Psalm chapter 9 verse 4, say gingon niya diha, nga ang Dios magahukom gyud righteously
chapter 9. Psalm chapter 9. Kita ba diya? Psalm chapter 9 verse 4. For you have maintained my just cause. You have sat on the throne judging righteously. So si Lord mag-judge sa tao. Kung ang tao mag-judge, kaning mga judge nato diri sa nasod, usahay masipyat pa. Kaya nga naman, limited lang man ang ilang nga kakayahan. Pero ang ato nga Dios makakita gyud sa kasing-kasing sa tao. Ingon sa 1 Samuel chapter 9 verse 16 nga, man looks on the outside, but God looks at the heart. Kay naay power, naay gahom, naay kakayahan si Lord nga mutan-aw gyud. Therefore sa iya nga pag-judge, righteous gyud, matarong gyud si Lord nga maga-judge diha sa tanan nga tao kay tungod makita niya ang sulod sa kasing-kasing sa tao. God alone can rightly judge in truth. Ingon sa 1 Corinthians chapter 4 verse 1 to 5. Ingon si Apostol Pablo sa mga taga Corinto. 1 Corinthians chapter 4. Magsugod ta sa verse 3. But to me, it is a very small thing that I may be examined by you or by any human court. In fact, I do not examine myself, for I am conscious of nothing against myself, yet I am not by this acquitted. But the one who examines me is the Lord. Therefore, do not go on passing judgment before the time, but wait until the Lord comes, who will both bring to light the things hidden in the darkness and disclose the motives of man's heart, and then each man's praise will come to him from God. Ingon si Paul diha nga dili maka-examine sa kuha ang korte kay limited lang man ang ilang makita. Dili pud gani akong kaugalingon, limited pud ang makita nato sa ato ang self. Kay tungod ang ato ang makita lang sa atong kaugalingon, kato lang pud ato ang nasabtan. Pero ang mag-examine gyud sa atoa ang Ginoo kay tungod siya lamang ang rightful judge nga maka-judge sa tao in truth. Mo nga dili gyud wala gyud tao nga makasulti sa iya nga kaugalingon nga matarong siya sa iya nga own nga standard kay tungod mailalom tanan nga tao diha sa paghukom sa Dios o magahukom siya sa kamatuoran. So ang uban nagatan-aw sa ilang kaugalingon sa ilang nga pag-judge sa uban nga nakabuhat og mga dautan, gi-judge nila sila kay para matabunan ang ilang mga sala. So abi nila nakalingkawas na sila, nakatakas din sila sa paghukom ni Lord. Wala sila nakatakas, walay baskig kinsa sa atoa nga or baskig kinsa nga tao nga maka-escape sa judgment ni Lord. Ingon siya sa verse 3 sa ato nga passage. But do you suppose this, O man, when you pass judgment on those who practice such things and do the same yourself, that you will escape the judgment of God? Walay maka-escape. Kung maka-escape pa ang mga dato diri sa ato ang nasod nga di sila ma-convict diya sa atubangan sa Ginoo, makita gyud, ma-expose gyud, ma-bring to light ingon siya diya. I-bring to light gyud ang nakatago diya sa darkness, naa sa kinailaluman diha sa ato ang kasing-kasing. So God judge on the basis of our knowledge and God judges on the basis of truth. Ikatulo, God judges on the basis of our guilt sa ato ang konsensya, sa ato ang mga sala. Unsay gingon diha sa verse 4? Or do you think lightly of the riches of His kindness and tolerance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance? So makita nato diha ang goal una sa verse 4, ang goal. Unsa gyud ang goal nga gipakita ni Lord ang iyang pagkamaayo? Unsa nga kindness ni Lord? Pagmata pa lang nato kanang air nga atong ginaginhawa, pag ulan nga ingon sa Isaiah chapter 55 verse 10 kanang hydrologic cycle nga gikan sa dagat mag-evaporate and then mag-condensate and then mag-precipitate.
para unsay purpose? Kay para naay maitanom ang mga farmers. Unya, naay makaon pod ang mga eaters. Mao to giingon dito ni Isaiah sa Isaiah chapter 55. So makita diha sa ulan pa lang, sa adlaw pa lang, sa hangin pa lang, sa pagbangon pa lang nato, sa strength lang nato, makita gyud ang kindness, ang pagkamaayo sa Dios. Na ay goal, na ka na'y purpose, dili ka na murag baliwala lang nga mumatata. Ang purpose ana nga makita gyud nato ang pagkamaayo sa Dios. Makita nato ang pagkamaayo sa Dios, unya makita pud nato ang iyahang tolerance or pagka mapailubon. Tolerance nga dapat kita one sin, ingon sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin, singular, one sin, one death. So dapat patayin na ta karon. Pero naa ang kindness ni Lord nga naman makamata pa mangyapon ta. Na ang tolerance ni Lord kay gi-restrain pa niya ang iyahang paghukom, ang iyahang wrath. Hangtod ingon sa Revelations nga mapuno na to nga bowl, kato nga kupa, kato nga sudlanan. Mapuno na kay nagapuno permente og wrath ni Lord every time nga ang tao makahimo og sala, makalapas og sala. Unya makita usab diha ang iyang kindness, ang iyang tolerance ug makita pud ang iyang patience, iyang long suffering. Kay tungod mao kana ang kinaiya ni Lord. Ang goal, ang purpose aron ang tao madalas sa mag-abot sa repentance. Mag-repent diha sa Dios. Ingon siya diha, or do you think lightly of the riches of His kindness and tolerance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance? The more nga ma-understand nato ang kamaayo ni Lord, the more nga magdala ka nato sa repentance. So, pasabot sa repentance. Ang repentance is change course or change direction. Dati, nag-join ta diya sa worldly nga mga sistema, pero sa diha nga naa na ta kang Kristo or nakaila ta diya kaniya, nagtuo ta diya kaniya, mabag-o kita. Mugo ta opposite. Sama sa usa ka dahon, kung tahay ang usa ka dahon, patay nga dahon, nahulog gani na sa kahoy, mahulog siya diya sa sapa. Wala siya ilain nga drive, musunod lang gyud siya sa sapa. Ngano man, patay man to nga dahon. Pero ang usa ka buhi sama sa isda nga naa diya sa sapa, makago gyud siya against, makago gyud siya opposite dito sa flow sa tubig. Mao na ang nabag-o nga tao. Mao ka na ang nagrepent nga tao. Dili sa ato ang buhat, dili sa ato ang mga kuan sama katong tax collector nga nagpray, pasaylo ako a sinner. Katong Pharisee nga nag-ingon, salamat Lord, kato sa Luke chapter 18, katong parable ni Jesus Christ, kung kinsa gyud ang mahimo nga righteous, kinsa gyud ang ma-justify, kinsa gyud ang maluwas. Ingon tong Pariseo katong ginaila sa kalibutan nga mga matarong sila. Ingon siya, salamat Lord, kay dili ko sama ani nga tao, dautan nga tao, kawatan nga tao, sinner, mga babaero nga tao, drunkard, ingon sa ang kwan. Apan ingon tong tax collector dili gani siya makahangad, ingon dito sa parable nga ingon siya, Lord, forgive me, a sinner. So ang na-justify ingon si Jesus Christ, ang napamatarong or ang naluwas, nakaikyas sa kapungot ni Lord is ang katunga sinner. Ang sinner. Kay tungod nagrepent ang sinner sa diha nakaila. Gipaila sa Dios diha kaniya ang tinuod niya nga kondisyon kung unsa gyud siya. Apart from Christ, dautan gyud ang tao. So ang kindness, ang tolerance, and ang patience ni Lord nga dapat mag-lead sa usa ka tawo nga repentance tungod sa iya nga guilt, tungod sa iya nga pagka makasasala, imbis na nga magpahumok unta sa iyang kasing-kasing, nagpagahi noon diya sa iya nga heart. Ingon siya sa verse 5, but because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself in the day of wrath and revelation
of the righteous judgment of God. Instead nga magrepent ang tao, tungod kay wala ang pagtuo diya sa iya walay kaluwasan sa ni anak nga tao, nagharden pa noon, nagpagahi pa noon. Kay ngano maggahi man? Kay tungod naa pagid tay kalaban, naa pagid si Satanas. Unsa gibuhat ni Satanas? Ingon sa 2 Corinthians chapter 2 verse 2, blinded the eyes sa tao. No way gyud sa tao nga makita gyud si God unless si God mismo ang mag-reveal sa iya nga self diha sa tao nga makaila ang tao o mo repent ang tao diha sa Dios. So sa kondisyon sa tao nga wala gyud nagarepent, nagagahi gyud siyang kasing-kasing, kinahanglan gyud ang maayo nga balita. Naa gyud ang need sa kaluwasan through faith sa ato nga Ginoong Hesukristo. Nga guilty, unrepentant, wala gyud paghinulsol diha sa kasing-kasing, stubbornness and unrepentant heart sa tao mag-store gyud na og wrath. So ang tao wala gyud mahimo diha sa iyang kaugalingon. Naga-pile up lang, ang mabuhat lang sa tao, mag-pile up og sala kay maoray kakayanan sa tao. Mo nga ingon si Apostol Pablo, kinahanglan gyud may bal-an. Ang gospel kinahanglan gyud maipakita diha sa tao. Unsa gyud ang tinuod nga kondisyon sa tao. Kay tungod katong mga nagatudlo og gospel nga ang ilang ginasulti, okay lang ka. Walay problema diha sa imuha. Dawata lang ang Ginoo, luwas na ka. Mga false preachers kato. Mag-lead sa kaning prosperity nga gospel. Dapat sila nga i-curse, ingon si Apostol Paul dito sa Galatians chapter 1 verse 8. Daghang kay mga preachers nga ginadisregard ang pagtudlo bahin sa sala. Kay nga naman, dili sila gusto nga ma-offend ang tao. Gusto nila nga ma-please ang tao. Apon ang mga disipulo, kinahanglan gayod mai-present nga wala gay kapasidad ang tao nga mag-save sa iyang kaugalingon. Faith, grace lamang gikan kay Lord through faith sa atong Ginoong Hesukristo nga makabaton ang tao og kaluwasan. Ikaupat nga basis or principle sa Dios sa iya nga pag-judge is God judges men on the basis of deeds. Ingon sa verse 6, who will render to each person according to his deeds. Ingon ta nga dili maluwas ang tao pinaagi sa ato ang buhat, sa ato ang work. Pero maga-judge ang Dios pinaagi diha sa ato ang buhat. So, i-save kita ni Lord through faith. Walay question. Not of your works, lest any man should boast, ingon sa Ephesians chapter 2 verse 8. Pero ang Diyos magahukom sa tao in the basis of deeds. Kung unsa ang iyaha nga buhat. Kung unsa ang imong gitanom, maupod ang imuha nga ayuhon. Pero ang basis sa kaluwasan, ang salvation dili sa pinaagi sa ato ang buhat. Kaya nga naman, kay ang deeds nato kuan naman kana kaning byproduct na. Byproduct kung unsa ang nasa ato ang heart. Mo to ingon si Jesus Christ, kung unsa ang nasa inyong kasing-kasing, mugula diya sa inyo nga hangtod mabuhat ka na ninyo, maikinabuhi ka na ninyo. Magsugod yun ang transformation diya sa heart, aron nga ang isa ka tao, pagka na-transform na ang heart, diha pa siya makabuhat og maayo. Ingon sa Ephesians chapter 2, we are not saved by faith, but we are saved we are not saved by works, but we are saved unto good works. Ingon siya sa Ephesians chapter 2, verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. So, makita gyud ang evidence. Unsa gyud ang naa sa sulod sa kasing-kasing, pinaagi diha sa iyang work. Unsa ka na nga evidence? Mag-manifest gyud diha sa tinuod nga believer ang kung nakadawat siya og eternal nga life. Unsa ang mag-manifest? Unsay mark
sa true nga believer. Sa verse 7, ingon siya diha, to those who by perseverance in doing good seek for glory and honor and immortality, eternal life. So, ang evidence sa tinuod nga Christian, tinuod nga believer, nga maggawas gyud diha sa iya nga buhat, kay tungod ang usa ka believer, usa ka tawo nga nuluwas, naa diha sa ato nga Ginoong Jesucristo, naga-persevere, naa gyud ang heart nga naga-persevere. Unsa ang iya nga perseverance? Doing good, ang pagbuhat og maayo. Balikon nako, wala kita naluwas, pinaagi sa ato nga maayo nga buhat. Pero makita gyud sa usa ka tawo nga naluwas, nga naga-persevere gyud siya sa pagbuhat og maayo. Unsa iyang ginasik? Seek for glory and honor and immortality, eternal life. There's no life apart sa ato nga Ginoong Jesucristo. Siya ang author sa life. I am the way, the truth, and the life. Pinaagi lamang diya sa itong Ginoong Jesucristo. Ang believer lamang ang maka-persevere. Ang believer lamang ang makasik og glory, makasik og honor, makasik og immortality, and eternal life. Ang result sa verse 10, but glory and honor and peace to everyone who does good, to the Jew first and also to the Greek. Irregardless, ikaw ba o sa kahudyo o sa kahintil, as long as naa kay eternal life diya sa imo nga heart, makita gyud ang bunga, glory and honor and peace naa sa sulod sa believer. So unsay magmanifest di ay sa kaning mga unbeliever? Unsay makita sa pagkinabuhi sa mga wala, dili mga Kristohanon? Sa verse 8, but to those who are selfishly ambitious and do not obey the truth, but obey unrighteousness, wrath, and indignation. Kanilang nga wala sa atong Ginoong Jesucristo, dili mga Christian, dili mga believers, wala na save. Walay paglantaw, walay paghigugma diya sa Dios. Wala po'y paghigugma diya sa iyang isig ka tao, sa iyang nga mga neighbors. Kundi nakafocus lang ang iyang nga mind, ang iyang nga heart diha lamang sa iyang kaugalingon. Selfish ang tao nga wala diya sa ato ang Ginoong Jesucristo. Unsay timailhan, tanan nga desires niya para lang sa iyang nga kaugalingon. Mao to ang lust of the eyes. Uy, nindot man kaayo. Ingon si Eve dito sa Garden of Eden, good for the eyes. Gwapo man kaayo kani nga prutas, kani nga bunga. Lami man kay siya kaunon, lami man kay diya sa mata. Ang temptation ni Satan kay Jesus Christ, tanawa kini sa Matthew chapter 4. Tantawa kining tanan, maimuha kini kung i-worship ko nimo. So ingon si Jesus Christ, man shall not live by bread alone, but in every word that comes from the mouth of God. Ang life is ang iyang nga word. Ang life is ang ato nga Ginoong Jesucristo. Apart from Christ, selfish lang ang naadya sa sulod sa kasing-kasing. Selfishly ambitious and do not obey the truth. Kung wala si Christ diya sa imuha, walay righteousness diya sa imuha, ang life nga magmanifest is disobedience diya sa pulong sa Diyos, sa iya nga commandment. Therefore, kung naga-disobey siya sa Diyos, naga-obey siya kay Satanas. Kung naga-disobey siya kay God, naga-obey siya, duha lang na master niya si God or ang master niya si Satan. In the case sa believers, ang ato nga master, ingon sa Romans chapter 6, ang ato nga master na is si Christ. Ingon sa Galatians chapter 2, I am crucified with Christ, therefore I no longer live, but Christ lives in me. Apan kanila nga wala diya sa tunga Ginoong Jesucristo, ag magmanifest selfish kayod nga kasing-kasing. Therefore, ang result sa verse 9, there will be tribulation and distress for every soul of man who does evil, of the Jew first and also of the Greek. Sa believers, sa mga Christians
sa mga naluwas sa verse 7 and 10 is irregardless kung unsa imong mga color sa skin, unsa imong nationality, whether you are a Jew or a Gentile, a Jew or a Greek, makita gyud ang deeds nga nagresulta sa imong nga change heart sa imong nga kaluwasan. Og diha pod sa mga dili believer, whether you are a Jew or Greek, unsa man imong nga nationality, makita gayud ang result sa imong nga pagka dili pinaagi diha sa imong sa pagmanifest sa dili nimo pagka matinumanon og sa imong nga makasarili nga kasing-kasing. Nga makita nimo nga naa lang gyud ang love sa Dios once ma-receive ang ato nga Ginoong Hesukristo. Nga naa ang Holy Spirit nga mag-shed abroad sa kasing-kasing ni sa tao ingon diya sa Romans chapter 5 verse 4. 5. And hope does not disappoint because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who has given us. So, sa paghukom ni Lord, magahukom siya, pinaagi sa imuhang kahibalo. Unsa ang imuhang nga nahibalan? Pagahukman ka, ang imong nahibalan, gamiton ni Lord nga magakondem sa imuha. So, therefore, wala kay right aron nga mag-judge sa uban kay tungod ikaw usab naga-violate man pod diya sa balaod sa Dios. Magahukman sa tao sa Dios ang tao pinaagi sa kamatuoran kay mao na ang iya nga nature. Dili gyud siya pwede mamakak. Opposite, wala gyud bakak diya sa iya nga pag-judge. Let man be liar and only God be true. And then i-judge kita pinaagi sa ato nga guilt. Sa diha nga nag-reject nato ang kindness, ang tolerance, ang patience ni Lord, nag-turn ta ang ato nga kasing-kasing sama sa bato nga natig-ak kini nga pagahukman ta tungod sa ato nga unrepentant nga heart. Kay tungod gi-disregard nato ang iya nga patience, ang iya nga tolerance, ang iya nga kindness nga mag-lead dapat ka nato into repentance. And then i-judge kita diha sa ato nga mga buhat in the end. Kay magmanifest yun ang good works sa tao nga nagibag-o sa ato nga Ginoong Hesukristo. So unsaon nato paglikay? Unsaon nato nga makalingkawas kita diha sa paghukom sa Dios? Run to Jesus Christ. Siya lamang ang makapalingkawas kanato. Dili sa ato ang righteousness, kundi ang righteousness nga gi-impute ni Lord through faith diya sa ato ang Ginoong Hesukristo. Nga pag-atubang nato diya sa Dios, na seal kita sa Holy Spirit, na declare kita nga righteous diya sa atubangan, pasabot nga wala kitay buling, walay hugaw diha kanato tungod sa blood or righteousness nga gi-impute sa atong Ginoong Hesukristo diya kanato. Magampo kita. Most gracious, loving Heavenly Father, Lord, pagkahadlok gayod Ginoo nga magpailalom diya sa imong nga paghukom. Kay tungod sa among kaugalingon Ginoo, wala gid kami mabuhat nga maayo diya sa imong atubangan nga maka-please diha kanimo. Nga bisan Ginoo ang pinakamatarong nga namo nga buhat diha sa imong atubangan Ginoo, pinakamahugaw nga trapo. Nga dili gayud Lord mag-qualify sa requirement aron nga magdala ka namo diha sa imong nga gingharian. Salamat Ginoo sa imong mga pulong nga nagatudlo kanamo sa imong sa kamatuoran, sa imong nga basis, sa imong nga principle, sa imong nga paghukom, sa imong nga pag-judge. Aron nga magdala kanamo Ginoo nga maghilom ang amo nga mga baba, muluhod diha kanimo, mag-humble down sa among kasing-kasing diha kanimo, acknowledging Lord nga apart diha kanimo kalaglagan, condemnation, eternal life diha sa lake of fire. Apan diha sa among Ginoong Hesus Ginoo, pinaagi sa imong nga grasya nga undeserved, ang merit, ang righteousness nga among naangkon dili sa amo nga dili on the merit sa amo nga accomplishment,
kundili sa imuha nga buhat kanamo Ginoo. Salamat ni Ana nga magakinabuhi kami in total humility, thanking you, honoring you, exalting your holy name in every time, in every second, and every minute of our lives. For we give you all the praise, glory, and honor which you deserve. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.